Yun, so good morning! Napagkwentuhan namin yung viral ngayon, Sampaguita Girl. Sobrang relate kasi ako sa nangyari. Yung reaction ko, dumidepende po doon sa napapanood ko. Kasi walang nakakapagsabi ng totoong edad niya. May nababasa ako na 16 years old lang daw, may nababasa naman akong 22 years old, ganyan. So, nung ini-interview siya doon sa post ng ABS-CBN, doon na din ako nagbase. Bilang isang dating vendor din po. Tutuusan nga, mas bata pa ako nung panahon na yun eh. Siya ilang taon na siya, sabihin natin na 16, 22. Hindi. At ayon sa aking pag-iimbestiga, charot! Ayon sa aking mga napanood at nabasa, ito daw po si Sampaguita Girl ay nag-aaral, nagtitinda siya ng sampaguita, pinangtutustos daw niya sa pag-aaral niya, sa pamilya niya, chururot, ganyan-ganyan. Ako kasi kung makapanood niya to, paras lang tayo naging vendor. Ako nga lang ang tinitinda ko nung tinapa, tuyo, mani, kung ano-ano mga tinitinda ko nun at mas bata pa ako sa iyo nun. Pero alam ko kung saan ako lulugar. Pero wala naman akong pinapanigan ng sobra-sobra kasi parehas lang naman may mali eh. May mali ka, may mali din naman si security guard. Ayon sa testimonya mo, ilang beses ka daw pinaalis nung guard. So, ang sabi nung guard, papaalisin kita, tas mamay babalik ka na naman, ganyan. So, ibig sabihin, palagi mong ginagawa na alam mo naman palang mali na magtinda doon, nagtitinda ka pa din. Kasi tayo mga vendor, o ako kahit ako ngayon, kaya ko pa rin magtinda eh. Huwag ka na doon sa bawal nga eh, ipipilit pa, di ba? Hindi naman kasi po pwede na porque nagtitinda ka ng ng sampaguita or vendor tayo, eh lagi na lang awa. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang lumalabas kasi dun sa video, ang may kasalanan pa talaga, yung guard. Pero siguro bago nagawa ng guard yun, nagtimpi muna na maraming beses yun. 'Di ba? Kasi syempre isipin niya yung yung trabaho niya eh. So sa ngayon, ang daming nagagalit kay guard. Halo eh, 50-50 ang laban eh. Yung iba pumapanig kay security guard, yung iba naman pumapanig sa'yo. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. At sabihin na natin na minor de edad ka or nasa tamang edad ka na, sa ganyang edad dapat alam mo na tama at mali. Kasi kung sa ganyang edad pa nga lang, parang nagagawa mo na nagawin yung mali, ano pa sa mga darating na panahon? At hindi mo masisisi yung mga tao na mahusgahan ka na pwedeng gawing modus lang. Paaway effect, ganyan, pero may ibang modus. Hindi ko naman sinasabi na ganun ka, no? Pero hindi mawawala sa isip ng tao yan. Kasi marami nang gumagawa niyan. Okay? Katulad na lang nung sinabi mo na naka-uniform ka, iisipin talaga ng tao na ginagamit mo lang yung uniform na yun para mas mahabag sa'yo ang mga tao at bumili sa'yo. Okay? Bigyan na lang kita ng example para hindi mo masyado masisi yung ibang tao na pwede kang pag-isipan ng hindi maganda. Kasi yung iba nga nag-uniform pa ng pang-nurse pero snatcher. Diba? Kaya nag-aaway-aaway nila sa comment eh. And doon naman sa isang post, sinabi doon na ikaw daw ay scholar. Ibig sabihin, matalino ka. Kahit paano hindi ka uhuli sa klase. O bakit ginagawa mo yun? Na doon ka pa nagtitinda sa bawal. Alam mo naman bawal. Kawawa naman kasi mga naka-duty doon. Na talagang paalisin ka doon kasi trabaho nila yun. Pag hindi nila nagawa yung trabaho nila, pwede sila matanggal sa trabaho. Nakakaawa kaya yung security guard. Alam mo bang kawawa sila maghapon nakatayo? At pagkano lang din ang kinikita niyan? Doon ako napaisip nasabi ko gawan ko na to ng action video kasi scholar daw eh. Ang kay guard naman, napuno na eh. Alam mo, hindi lang yan kahit pulis pa yan. May nabasa akong comment na training nila yan na hindi ka pwedeng pumatol, ganyan-ganyan. Oo, ando doon na tayo. Pero, ang pasensya may hangganan yan. Puno na nga si guard. Ilang beses ka na pinaalis eh. Yung vendor ako, takot ako. May pulis nga lang, takot ako lumapit na nagtitinda ako nun ng foam. Pag may nakikita ko may pulis, lumalayo agad ako eh. Mahanap ako dun sa halos hindi na ako mabibilan Okay lang sana na hindi ako makita ng mga tao doon, basta safe ako. Kasi takot ako eh. Kung may security guard na doon ka pa rin talaga nagtitinda, di ba? Maraming mga vendor na tinataboy kasi nga bawal, pinipilit pa din. At ako, naka-experience na rin ako ng ganyan na tinaboy ako. Aminado naman ako na mali ako doon. Pero isang sita lang sa akin, umalis na agad ako kasi nagtitinda ako ng mga foam noon eh. Foam na mga balat, yung tinatawag na balat, yung muling pinagtabasa ng foam. Nilatag ko doon sa ng kalsada. Di ba ang laki-laki nun? Halos sakop ko na sakop ko na yung buong barangay. Sabi niya sa pulis, titinda ka, ganyan-ganyan. Yung pagkakasita sa akin, ang taas pa ng boses ha. Hindi mo na ako pinakiusapan na baka pwedeng, ganyan, doon ka magtinda sa ganito. Yung in a nice way ba?
Sa nakikita ko kasi dun sa guard, napuno na eh. Kasi imposible na gawin na agad na unang sita pa lang sa'yo, gaganunin na kaagad yung mga sampagita mo. Imposible. Marami lang masyadong nahahabag dun sa video kasi nga naman, batang-batang itsura, naka-uniform, hawak na sampagita. Alam mo yung kawawa ka talaga. Ay nagtitinda ka dahil para makatapos ka ng pag-aaral. Ganun kasi ang mga Pilipino eh. Marami talagang gumagawa niya kasi ako nga ginawa ko yan eh. Halos pagkagaling ko sa school, lagay ko lang yung bag ko. Naka-ready na yung pantinda namin ng tuyo at tinapa. Uuwi kami alas 6 ng gabi. Minsan isa lang yung benta ko. Minsan nga may mga araw pa na hindi ako mapasok para magtinda ng tinapa. Naawalan din talaga ako kay guard kasi may pamilya yan. Tapos bigla siya nawalan ng trabaho. Aywan ko lang, sabi nga ng iba, nawalan ng trabaho yung guard dahil sa'yo. Hindi rin eh. Ba't kasi tinanggalan agad ang trabaho nung company? Advice ko na lang sa inyong dalawa, laban lang, pagsubok lang yung nangyayari sa inyo. Ito naman kay Sampaguita girl, tuloy-tuloy mo lang, wala namang masama sa pagiging vendor eh. Kaya lang, yun nga, lesson learned na iayos mo din. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil maraming taong umangat na nagsimula muna sa pagiging vendor. Napakarami. Dumating man doon sa point na mas umangat-angat yung buhay mo, na magkaroon ka ng iba pang pagkakitaan, lagi mo lang tatandaan, tiwala. Tiwala ng tao ang susi para mas umangat ka pa. Kasi ang pagiging success, madali lang yan maabot. Ang mahirap yan yung pag-maintain ng pagiging success mo. Laban lang. And kay guard naman, sana makabalik ka lang po uli sa trabaho mo at wag nang masyadong humaba pa yung issue na yan. So, wag tayo manghusga na, ay, vendors lang yan. Ganyan tayo eh, mga Pilipino eh. Ay, ano lang yan. Marami na po na halos magbabasura. Pero, alam yung biglang angat sa buhay. Dahil ang susi po ay ang pagiging mabuting tao. Kahit pa anong sipag mo, kahit pa anong diskarte mo, kapag may attitude ka, mabilis lang yan mawawala.